So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron pong napakalaking big talaga as in big revelation. Itong si Arlene Stone, mga minamahal, na kung saan, grabe po yung ginawang kababuyan, yung pangbababoy mismo ni former President Duterte sa mga kababaihan. Nakakainis na nakakagalit. Sumikip yung dibdib ko dito. Kasi mga minamahal, di ba nung isang araw, merong speech itong 13 years old na babae na kung saan she was a victim of sexual exploitation, sexual abuses ng foreigner and local. Di ba na-touch doon ng ating presidente? Sabi niya pa nga, sorry kasi wala kaming nagawa, wala kaming naitulong nung panahon na ikaw ay humihingi ng tulong. Nagsorry ang ating presidente. Na-touch siya, naiyak sa nangyaring pang-aabuso, biktima ng sexual harassment, sexual exploitation, sexual abuses sa mga minor, na katulad ng babae na nag-speech nung isang araw na kung saan napaluhanga, di ba, ng ating presidente. So mga minamahal, kabaliktaran po kay former President Duterte, itong si PBBM. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo to Latest to, mga minamahal. Isa sa mga nakinabang, according to sa DZRH News, isa sa mga nakinabang sa mga babaeng biktima ng human trafficking sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga, yung tinira ni Kibuloy, tinitira din ni Digong. Kasi pareha silang nakinabang, isa sa mga taong nakinabang sa human trafficking dito sa mga babaeng biktima ng sexual abuses ay si former President Duterte. Kita niyo mga minamahal? Grabing kababuyan to. Dapat isa din itong si former President Duterte ay makasuhan ng sexual exploitation or di kaya human trafficker. Maliban sa ICC. Pero kailangan pa din tong i-prove ni Arlene Stone. Pero mga minamahal, itong kanyang sinabi, talagang first-hand information. First-hand, mga minamahal. Verbal assertion niya. Hindi po to galing sa chismis. Mismong galing sa bunganga niya. Panoodin natin to mga minamahal. Ito, panoodin natin to mga minamahal. Sa DZRH live stream to Iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang nagugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo kanyon. I am too stunned to speak, mga minamahal. Kaya nga, nung narinig ko yung chika bumbum ni Montulfo, nung narinig ko to, bigla kong napasok sa isip ko yung sinabi ni Montulfo, mga minamahal. Diba? Ano yung sabi? Yung chika bumbum ni Montulfo. Na itong si former President Duterte is mayroong relasyon dito kay Garma. Diba? Yung dating CIDG hepe tapos dating PCSO manager na appointee ni former President Duterte. At sa kanyang pagsisiwalat, hindi lang po si Garma yung kanyang naging girlfriend. Iba yung girlfriend, mga minamahal, sa ginagawang parausan, Madami pa ang naging girlfriend.
itong si former President Duterte. Kaya hindi malabo na totoo yung sinasabi ni Arlene Stone, lalo pat mayroon naman talagang history mga minamahal na babaero. Itong si Digong. Grabe, ang baboy! Ang baboy, mga minamahal. Hindi ko lubos maisip na, my goodness. Ano to? Former President Duterte, dapat sumagot din itong si Digong or else dapat makasuhan din itong si Duterte sa kanyang ginagawang pambababoy sa mga sa mga kababaihan. Hindi lang dapat si Kibuloy yung nailalagay sa ganong sitwasyon. Although itong si Kibuloy ay talagang literal naman talaga kasi nahuli. Itong si Digong medyo magaling-galing din magtago, mga minamahal. 'Di ba? Narinig nyo yung statement ni Montulfo? Hanapin ko sa inyo Ibigay natin yung naging statement mga minamahal ni Montulfo. Umabot po yun ng ng 2 minutes yung kanyang statement dito. Okay, ito pakinggan natin. Ang nangyari kasi diyan na nakahalata kayo nung araw, palagi akong umuwi sa Davao dahil si Digong kapag matagal na kami hindi nagkikita, pinatatawagan ako. At gano'n kami kadikit ni Digong. Tinatawagan ako at magdi-dinner. At lahat, marami na kasing pinakilala sa akin ni Digong na mga girlfriends niya. Oh. Isa na rito yung dating Agriculture Undersecretary na si Berna Puya. Naku, nadamay pa si Berna. Girlfriend din niya yun. Yung naging tourism secretary, girlfriend niya yon. Nako. Ito, nung isang pagkakataon, meron kaming nag-dinner kami. Nagdi-dinner kami ni Digong. Doon ko nakikilala yung mga girlfriends niya. Nakita ko, naka-uniforme itong babae. Tapos iba yung galaw nila. Nako. Mga tinginan. Nako. Sabi ko, nung pumunta sa CR yung babae, si Ruina, si Garma. Sabi ko, bay, ang pangit naman yan. Sabi ko, ba't kadami namin kang gandang babae, mga babae na, ito pangit naman, ba't ano bang nagustuhan mo dito? Sabi niya, masarap kasing, alam mo na, maghibayuhin yung naka-uniforme yung babae. Baboy, no? Yun ang sabi niya. Ayun po. Sir Mon. Kaya hindi ako nagtaka nung naging presidente na siya ay kinuha. Pilit na ipinasok si Garma sa PCSO na kahit na yung si Balutan ay isang napakagaling na, yung General Balutan, yung retired General na Marines, si Balutan, napakagaling po na PCSO General Manager yon. Pinasok nila si Garma, inalis nila si Balutan para maipasok si Garma. Kadiri. 'Di ba? Kaya nung sinabi yan sa akin kaya nung narinig ko yang balita na yan sa DZRH, mga minamahal, biglang napasok sa akin na totoo nga yung sinabi ni Montulfo na madaming girlfriend itong si Duterte. At mga minamahal, malamang sa alamang kasi ang tingin nga ni Kibuloy sa mga babae dyan sa KOJC ay mga maliliit lamang na tao. So feeling ko pag in-hit si Digong, sa KOJC siya pumupunta para pumitas ng mga babae na kanyang bobombahin. 'Di ba? Kadiri Kadiri. Wala akong masabi dito, kadiri talaga itong sila Duterte. Baboy. Binaboy nyo na nga yung pera ng taong bayan, pati mga babae, binababoy nyo pa. Wala ka bang anak na babae? Ha? Wala ka bang anak na babae? Ganyan na lamang yung tingin mo sa mga kababaihan? Parang ipis or langgam? Kaya dapat woman empowerment, erase natin si Senator Risa Ontiveros. Dapat paimbestigahan din itong si Duterte sa alleged sexual trafficking. Di ba? Taloka. Wala talaga akong masabi. Ang baboy, Fresh na fresh tong balitang to, mga minamahal. So anyway, yan po.
It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.